December 7, 2025, mag-aalas 2 ng hapon at nandito kami sa Islex papunta ng NAIA Terminal 3. Ang entry ng Skyway ay nandito sa gawing kanan, kaya pagkalagpas ng Susana Heights ay kailangan ng gumawi dito sa kanan. Yung kaliwang bahagi kasi padiretso yan ng Islex. Ang mga exit niyan ay Alabang, Sukat, Bikutan, Nichols at sa may C5 may exit din doon. So medyo malaki naman na itong daan dito sa lugar na to, pinalaki na ito. At yung entry ng Skyway ay medyo malawak to sa bandang unahan. May mga pass-through na nakalagay dyan mamaya sa ating madadaanan. Ang entry nitong Skyway ay sakop nitong Muntinlupa. Ito ang pinaka-best na dadaanan kung papunta ng airport, alinmang terminal, kasi may link ang Skyway papunta sa NAIA X. Kung sa Islex kasi dadaan, pupunta pa ng Magallanes, tapos papasok pa ng EDSA, babaybayin pa yon papunta ng Tramo, Aurora Boulevard, papunta ng airport. Tinanggal na yung ano dito. Ano, wala na. Yung kaano dito. Oh. Hindi kasi Dapat yun din eh. Kasi wala naman ang doon. Nagkaroon ng pagbabago dito sa mga bubong ng pass-through. Yung iba ay tinanggal na. Pero dun sa gawing kanan ay may mga bubong pa din. Ang speed limit dito ay 80 kph. Ang minimum ay 60. Tapos yung mga close bands, mga buses, dapat nandyan sa pinakagawing kanan. Kung hindi ako nagkakamali, ang toll payment dito sa Skyway, kung hanggang Makati lang ay 164. Pero kung lalagpas doon at sa iba mag-i-exit ay may additional payment. Sabi ng Psalms chapter 64 verse 10, "The righteous shall be glad in the Lord and shall trust in Him, and all the upright in heart shall glory." Keep praying and believing in God. Ito po ang ating Bible verse of the day, mga awit 64 verse 10. Ang mga matuwid ay magagalak sa Panginoon at magtitiwala sa Diyos. At ang may mga matuwid na puso ay mag-glory sa Panginoong Diyos. Last week, nung nagta-travel ako papunta ng Parañaque, Skyway ako dumaan at meron akong naranasan na biglang nag-ilaw ang warning light ng battery sa dashboard. So, nakita ko doon na yung minus saka plus battery sign ay tuloy-tuloy yung ilaw niya, hindi nawawala. Kaya medyo nabahala ako noon kasi inisip ko talaga baka ma-drain yung battery. Pero nagpo-pray ako na makarating sa pupuntahan at makauwi ng bahay, tapos madala sa shop yung sasakyan ito na ginagamit ko. So nakarating naman sa Parañaque at habang binabaybay nga yung Skyway ay mga pangamba minsan na naiisip na baka biglang huminto ang andar ng sasakyan, baka tumirik, baka matow. Pero nandun yung prayer ko sa Panginoon na patapusin yung travel at dalangin ko sa Panginoon na maging maayos din nung araw na yon yung nangyaring pag-warning ng sign ng battery o ng power. So hindi ko lang inop yung sasakyan, tuloy-tuloy lang yung andar niya.
From Parañaque, nagpunta pa kami ng Taguig at mga ilang oras pa bago nadala ko sa shop yung itong service na ginagamit ko, itong Toyota Innova. At una ko munang idinaan sa Motolite para ma-check yung battery kasi parang 6 months pa lang yata nung napalitan. So, medyo bago pa kasi 2 years warranty ang battery na ilagay ko dito. So, nung na-check doon sa Motolite ay nade-drain na nga yung baterya. 8% na lang yata ang natitira. Pero hindi nila pinalitan kasi upon checking, hindi na kakarga ng kuryente ang alternator. So, ang payo nung nasa Motolite ay ipaayos yung alternator kasi yun ang may problema. So, pumunta ako ng shop na doon ako nagpapa-change oil at nag-inquire ako magkano yung magagastos. Medyo malaki yung kanilang quotation. 2.5 yung labor, ang brand new ng alternator ay 14.5. Pumapatak ng 17,000. At wala akong ganong halaga na hawak. Meron akong parang nasa 5K lang. At may pinaglalaanan pa sana ako noon. Subalit, time na talagang kailangan na maayos ang alternator. So, inadvisean ako nung kaibigan ko na mekaniko at itinuro niya yung shop na nagre-repair ng alternator. Medyo malapit lang sa kanilang shop. Walking distance lang. At pinuntahan ko nga at pagdating ko doon sa gumagawa ng alternator, na tingnan ka agad at ang sabi nga ay may problema yung alternator. So, tinanggal yung battery tapos sila na yung nag-charge habang ginagawa yung alternator. Wala pang 1 hour kung hindi ako nagkakamali, naayos yung alternator. So, ang naging diferensya pala yung pulley. Kaya hindi na kumakarga ng kuryente kasi sira na yung pulley tapos yung diode, yung maliit na part sa may bandang takip ng alternator na may magnet yata yun. So, yun yung dalawa na pinalitan nila, yung pulley saka yung diode. At ito ngayon, 1 week na yung nakalipas. One start naman, 1 click start ka agad. At yung kuryente ay maayos naman. So, yung nag-appear na warning ng battery, nung naayos na yung alternator ay hindi na siya nag-appear. So, ibig sabihin ay talagang na-solve yung problem doon sa alternator. At ginawan ko yun ng video last week. Kung napanood nyo yung alternator problem, so yun yung naging karanasan. At maraming salamat doon sa Santos wiring, electrical, parang ganon yung shop nila. Electrical, wiring, at doon yung kanilang address sa Vito Cruz Extension. Malapit lang sa boundary ng Manila at ng Makati sa Vito Cruz Extension. So, ganon ang isang naging karanasan ko na medyo nabahala pero dinadaan ko sa dasal sa Panginoon at salamat dahil tayo ay ginagabayan ng ating Panginoon kung ano yung mga desisyon na ating gagawin, lalo na kapag may mga ganoong mga ma-encounter tayo. So, lagi tayong mag-pray sa Panginoon bago bumiyahe or habang bumibiyahe at pagkatapos ng mga biyahe. Magpasalamat lagi tayo sa
Panginoon. Minsan maganda ang panahon, minsan maulan ang panahon, minsan makadaan tayo sa mga medyo may bahang lugar, pero lagi tayong magtiwala sa Panginoon na lagi tayong iingatan ng Diyos, hindi tayo pababayaan. At maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nanonood sa ating channel, Pinoy TV. At almost 4,000 watch hour na yung status ngayon at ayon sa kanilang requirement, kapag na-reach yun ay maaari na sa monetization. Kaya nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nanonood, lahat ng mga sumuporta dito sa Pinoy TV channel. Ang unang pinapasalamatan ko, syempre, ang Diyos. At kayo na lahat na mga nag-subscribe, nagko-comment, nagla-like, nagsishare. At salamat kay Sir Jun Bio from 13 Martires, Cavite. Ayan, lagi siyang subaybay sa mga video, lagi niyang pinapanood, laging naka-follow dito sa ating channel. Ganon din sa Golyoso Cousins. Maraming salamat. At sa Tenorio family, sa Fulgencio Golyoso clan, sa pamilyang Dikit, ayan, maraming salamat. At sa mga kaibigan, mga kakilala, mga talagang nagsabi na susuportahan nila ang YouTube channel na ito. At ang kailangan na lang ay madagdagan ang subscribers. Ang status ng subscribers nito ay nasa 712 sa ngayon yung subscribers. So, kailangan pa ng 282 subscribers para mabuo ang monetization, para mabuo yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hour. At sa tingin ko naman, kung magtuloy-tuloy itong month ng December, ay posible na bago pumasok ang January ay ma-reach na yung 1,000 subscribers. At yung 4,000 watch hour ay very sure na, kasi may email na na-receive ako kaninang umaga, nag-congratulate na na-reach na yung 4,000 watch hour. Bagamat may mga pagkakaiba dun sa records nila sa algorithm, 4,000 plus na, pero dun sa isang status ay 3,900 almost. So may pagkakaiba kasi yung sa algorithm niya ay kung ano yung date ngayon, parang nakabuo doon yung lahat ng mga watch hour. Pero dun sa isang tinitingnan ko na monitoring, parang December 6 lang or December 7 yung latest update. So merong 5 days na hindi kasama, kaya may difference. Pero for sure, siguro ngayong bagong mag Christmas ay sobra na sa 4,000 watch hour ang magiging result ng watch hour. Kaya ang talagang kailangan ko na lang na mapunuan ay yung 1,000 subscribers. So muli, maraming salamat sa lahat ng mga nag-subscribe, nag-like, nag-share, nag-comment, at sa lahat ng mga patuloy na nagfa-follow dito sa channel na ito ng Pinoy TV. Ang Diyos ang lagi nating sandigan, ang Diyos ang lagi nating pinagtitiwalaan, kaya't ang Diyos ang lagi nating pinapasalamatan. So pagkaakyat natin ng Skyway, ang mga exit na madadaanan dito, ang unang exit ay ang NAIA X. So malaki yung pagkakaiba ng mga exit doon sa SLEX, kasi kapag sa SLEX
Ang mga unang madadaanan doon, yung Alabang exit, Sukat exit, Bikutan exit, Nichols exit at yung C5 exit. Etong Skyway, ang unang exit na madadaanan dito ay yung papunta ng NAIA Terminal 3 and 4, NAIA Terminal 1 and 2, tapos may papunta ng Cavite, papunta ng City of Dreams. So, nakalink kasi itong Skyway doon sa NAIA X. Kaya kung papunta kayo ng airport, ito talaga yung pinakamagandang daan. Kasi kung sa SLEX dadaan, kailangan pang Magmagallanes, tapos EDSA, tapos Tramo o yung Aurora Boulevard, tapos saka palang papunta ng Andrews Avenue at papunta ng airport. So yung taas na yan yung daan papunta ng C5 at yung isang malaking bagong gawang tulay naman yan, yung patawid naman ng papunta ng C5 extension. So ito yung daan papunta ng NAIA Terminal. Gagawi agad kayo sa kanan kung NAIA Terminal ang inyong pupuntahan. Kasi yung mga nandyan sa kaliwa, sa gitna, padiretso yan ng exit ng EDSA, part na ng Makati, tapos Don Bosco, tapos Amorsolo, tapos Buendia. So yun yung mga exit ng Makati na ang bayad ay 164 lang. Pero dito sa NAIA X, iba yung bayad dito. So nagbayad na ng 164 kanina, pero pag daan dito sa NAIA X, kung hindi ako nagkakamali, parang 35 pesos ang bayad dito. At siguro ito na yung pinakamataas na bahagi ng Skyway dito sa paakyat na to papunta ng airport. Kasi talagang ayan, parang pumapantay sa mga building yung level habang umaakyat. Tapos pag na-reach yung pinakataas na to, yan, medyo dito ay pababa na yung daanan to. So pagbaba nito ay sakop na to ng Pasay. Ayan, ang baba nito ay Pasay na yung nakakasakop dito. So kung papunta kayo ng Terminal 1 and 2, dapat dito kayo sa left side. Itong dalawang lane dito sa pinakakaliwa, dito sa gitna. Pero kung papunta ng Terminal 3 and 4, dito sa pinakakanan. Kaya gagawi ako dito sa kanan. And at makikita nyo naman sa mga signage na ito, nandito yung Terminal 3 and 4, exit. Tapos dun sa kabila, 1 and 2. Tapos may papunta rin ng Cavite, papunta ng MOA, City of Dreams. Medyo okay naman, mabilis naman yung galing ng pag-akyat ng Skyway from SLEX doon sa ramp ng Muntinlupa. Pero dito, sa pag-exit na to ay nararamdaman ko na yung pila ng mga sasakyan. Kaya kung halimbawa ay pupunta kayo ng airport, meron kayong flight, hanggat maaari ay agahan kasi kagaya nito, ang expectation ay mabilis lang kasi pasado 2:00 pa lang ng hapon, pero pagdating dito sa toll booth nila ay ito medyo may pagbagal.
Kaya ang advice ng mga nakaranas na ng pagpunta dito sa airport, yung mga nakasakay ng airplane, meron silang tinatawag na check-in. Kailangan na mas maaga kaysa dun sa oras ng flight. At may mga nababalit na nagsabi na yung iba na late ng pag-check-in nila kaya naiwan sila ng flight nila. Kaya dapat talaga ay agahan kung merong mga schedule ng flight sa airport. Kasi dito pa lang sa kagaya nito, medyo talagang pumipila. So, lilipat ako ng lane kasi mas mabilis dun sa kabilang side. Kaya din tumutuko dito kasi sa bandang unahan medyo parang 3 lanes pero itong part na to ay 2 lanes lang. So, imbudo yung parang korte nitong daan na to. So, kung mag-change ng lane ay dahan-dahan lang tapos siguruhin na pagbibigyan nung nasa side na tayo humihingi ng space. So, ito na yung nangyayari pala dito. Ayan, 2 lanes lang kasi tapos tsaka lang magiging 3 lanes pag nandito na sa bandang unahan na to. Tapos mabagal pa yung galaw dun sa barrier ng toll booth. Kung 3 lanes lang na ganito mula pa dun sa taas, medyo hindi sana magsisikip. Pero dahil nga 2 lanes lang, nararamdaman yung pagsikip. At kapag ka exit kayo sa ganitong toll booth, palagi kong ina-advise na hintayin nyo muna na makababa yung barrier pagkatapos na makalagpas yung inyong sinusundan. Kasi kapag ka bumuntot kayo dyan sa sinusundan nyo, ang nare-read pa lang ng reader nila ng RFID sticker ay yung nasa unahan. Kaya minsan may nakalagay din dyan na paalaala, stop here, wait before the barrier go down. So, yung paalaala nila. Tapos minsan may makikita ka na no tailgating. Minsan nakakapagtaka din yung ganitong mga toll booth, toll plaza. Yung minsan na nakapila ka, ang tagal gumalaw, tapos yung sa kabilang side mo ay mabilis yung kanilang galaw. Minsan naman, yung pinipilahan mo ay mabilis ang galaw at yung sa kabilang side naman ang mabagal gumalaw. So, ito yung sinasabi ko na stop here. Ayan, next vehicle, stop here. Tapos no tailgating. So, ito yung malimit kong ginagawa. Hinihintay ko na makalagpas yung nasa unahan at nakababa na yung barrier. Para pag dumaan, ayan, mabilis ma-read yung sticker. Kaya wala nang aberya, dire-diretso na. Yung iba kasi ay nagmamadali, buntot na buntot sa kanilang sinusundan. Kaya minsan kailangan pa nilang i-present yung kanilang RFID ID para makita ng nandun sa booth at i-scan pa nila yon. So, yun yung pagkakaiba ng dumaan ka na naread ang yung sticker at ang dadaan ka na ipipresent mo pa yung ID.
So ito na yung Andrews Avenue at katapat na lang nito yung Terminal 3 na kung saan ay doon kami papunta ngayon. Pero kailangan pang mag-U-turn sa bandang unahan kasi doon yung pinakadaan ng departure man o arrival ng NAIA Terminal 3. Muli ay nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga nag-subscribe, sa lahat ng mga nanood, nag-like, nag-share, at sa lahat ng mga nagpa-follow. Kung gusto nyo na lagi kayong ma-notify ay pwede nyong pindutin yung notification bell para every time na meron tayong bagong upload ay ma-notify po kayo. So, 11 months na po ang ating YouTube channel na ito, Pinoy TV. At sa biyaya naman ng Panginoon, almost na-reach na nga po yung 4,000 watch hour. Maraming salamat. At kung hindi sa inyong tulong ay hindi po yan ma-reach. At pakisama nyo pa rin po sa inyong prayer na mapunuan yung 1,000 subscribers. At kapag okay na po yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hour, dun pa lang po mag-uumpisa ang monetization. At once na monetize na, doon na po naman mag-uumpisa yung earnings. So, muli ay taos puso ang akin pong pagpapasalamat sa inyong lahat. Salamat sa mga nag-pray, salamat sa mga nagpaabot ng suporta, salamat sa mga umalalay. At nawa tayong lahat po ay pagpalain ng atin pong Panginoong Diyos. Yan na po yung NAIA Terminal 3. Medyo malawak. At ito po yung departure dito sa gawing kanan na to. Yung gawing kaliwa, yun po yung arrivals. So ito po yung Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. At muli nga po ay maraming salamat. Ang Panginoong Diyos ang mag-bless sa ating lahat. God bless us all. Muli ay pinapaabot ko po ang taos-pusong pagpapasalamat. Maraming salamat. Una sa Diyos at sa inyong lahat, sa mga nag-subscribe, sa mga nag-like, mga nag-share, sa mga nag-comments. At marami pong mga comments na may mga encouragement at may mga advice din. So yung mga advice nyo po para sa ikakaganda pa ng YouTube channel na ito ay atin pong gagawin. At balikan po natin muli ang atin pong Bible verse of the day, Psalm 64 verse 10. The righteous shall be glad in the Lord and shall trust in Him, and all the upright in heart shall glory. Maraming salamat. Ang Panginoong Diyos ang mag-bless sa ating lahat. Ito na po, NAIA Terminal 3 Arrivals Area. So meron po ditong mga parang numbering, mga gate 1, gate 2, parang ganon. So, muli, maraming salamat. God bless us all.